Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Magagandang asal para sa mga mag-aaral ng kaalamang Islamiko. So inshallah, wasailul ikhlas, ang mga kaparaanan ng ikhlas o kaparaanan patungo sa ikhlas, inshallah. Sa sinabi, taqaddama dhikru ba'da ma tayassara min al-ayati wal ahadith anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi fadlil ikhlas wa ajrul mukhlisin as-sadiqin. Nauna nang nabanggit ang ilan sa mga aya at mga hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kainaman ng ikhlas at ang gantimpala na matatanggap inshallah ng mga mukhlisin. Mukhlisin, plural ng mukhlis. Mukhlis, ito yung tao na nagtataglay ng ikhlas. At tinukoy dito al-mukhlisin as-sadiqin, ang mga mukhlis na makatotohanan, na iniugnay ang katangian ng pagiging makatotohanan sa ikhlas. Ng tunay na maitangan, ang tunay na mayroong taglay ng sidik ng pagiging makatotohanan ay ang mukhlis. وهذا الوقت لنتحدث عن الوسائل المعينة عن الإخلاص والسبل الميسرة له وهي كثيرة. At sinabi nga ni Sheikh, dumating na ang oras upang matalakay ang mga kaparaanan na tukoy patungo sa ikhlas at ang paraan, mga pamamaraan na madadali patungo rito. Alhamdulillah, si Allah, pinadali niya ang landas patungo sa lahat ng kabutihan at pinahirap niya ang landas patungo sa lahat ng kasamaan. Pero tao lang ang namimili ng kasamaan sa halip na kabutihan kasi nakakakita siya rito ng kaligayahan. So merong mga ilan na tinukoy dito ng mga kaparaanan. Sila ba yung natukoy dito? 10 na kaparaanan. So unahin muna natin isa-isa inshallah. Awalan, mujahadatun nafs. Una, mujahadatun nafs, ang pagdidisiplina sa sarili. Thaniyan, istihdaru admatul bari jalla wa ala. Istihdar, ibig sabihin, nare-realize natin na kaharap natin si Allah o nakikita tayo ni Allah. Okay? So yung pangalawa, ang makilala ng tao na nakikita siya ni Allah o kaharap niya si Allah. Sa lahat ng kanyang ginagawa, kahit saan man siya naroroon, nakikita siya ni Allah. Pangatlo, minalaktawan pala. Number 2 yun, yung istihdaru admatil bari jalla wa ala, na nare-realize natin ang kadakilaan ni Allah, na alam natin na nakikita tayo ni Allah. Yun ang pangalawa. Yun ang pangatlo pala. Ang pangalawa, mulazamatu taqwallah. Pangalawa, pagkakaroon ng takot kay Allah. Sa 10 ito, yung una, pagdidisiplina sa sarili. Pangalawa, taqwa. Pangatlo, ang makilala mo na nakikita tayo ni Allah. Pangapat, rabian, al-hirsu ala nilil ajr minallahi ta'ala. Ang pagsisikap na magkamit ng gantimpala mula kay Allah. Ito naman talaga layunin ng ikhlas, na maging katanggap-tanggap ang ating gawain para kay Allah, na siyang tunay at nag-iisang maaring maggantimpala sa ating mga gawain.
Panlima, kathratud dua, ang pagpaparami ng dua ng mga pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, pang-anim, ta'widul muslim nafsahu alal ikthari fil ibadat allati la yattali'u alayhi ahadun. Ang sanayin daw ng Muslim ang kanyang sarili sa pagpaparami ng mga gawaing pagsamba. At hindi lang basta-bastang mga gawaing pagsamba. Para ma-exercise, kumbaga, ang ating ikhlas, ay paramihin natin ng mga gawaing pagsamba na walang nakakakita rito na sino man. Walang nakakakita rito na sino man. Halimbawa, siyam, pag-aayuno. Number 1 na tinukoy dito. Kasi wala naman talagang tunay na nakakabatid kung sino sa atin ang tunay na nag-aayuno. Maaaring aangkinin niya sa tao, sasabihin niya fasting siya, pero pag wala naman nakakakita sa kanya, kumakain siya. O kaya hasta siya, lulugo-lugo. Pag naglalakad, nakayuko, o kung ano-ano, para isipin ng tao na siya ay fasting o nangihina dahil sa fasting. So sikapin niya na itong mga gawain na ito ay maparami niya at gawin niya ng may ikhlas syempre para tumatag ang kanyang ikhlas. Sabian, adamul hirsi alal madhi wa thanai lialla yakuna hammuhu ridan nasi faqat. Huwag niyang hangarin ang pagpuri ng tao nang sa gayon ay hindi niya magiging layunin ang kaluguran sa kanya ng mga tao. Yan ang pang-7. Pang-8, thaminan, al-qira'atu fi akhbaril ulama'il mukhlisin liyaksibu talibul ilmi ma'rifatu bihim. Sa pag-aralan daw ang talambuhay ng mga ulama na dalisay ang kanilang layunin para kay Allah at kanilang mga kaganapan sa kanilang buhay. So bakit tinukoy dito ulama? Kasi given na yung normal na yung pag-aaralan natin yung sirah, talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talambuhay ng mga sahaba, kasaysayan ng Islam, given na yun, normal na yun. Kung di ka nag-aaral nun, gago ka pag di ka nag-aaral nun. Kumbaga, kung pinag-aaralan mo na yun, dagdagan mo nito, inshallah. Kasi yung pag-aaral nyon, yung sira nga, magiging kabilang ito sa mga pag-aaral na wajib. Pero ito, ang tinatalakay natin, wasilatul ikhlas, mga bagay na magpapatatag sa ating ikhlas, inshallah. Pag-aaral sa talambuhay ng mga scholar, inshallah. Tasian, muhasabatun nafs. Kung yung number 1, pagdidisiplina sa sarili. Itong number 9, pagtutuos sa sarili. Binibilang natin palagi yung ating mabuting nagawa, masamang nagawa. Hindi para magmalaki, hindi para ipagmalaki, hindi para ihambing ito sa ibang tao. Nang sa gayon ay palagi tayong nag-aalala na baka kulang ang ating mabubuting gawa o baka hindi tayo kinalulugdan ni Allah. O kailangan pa nating magdagdag ng mabubuting gawa. Na kung konti ito, dagdagan. Kung marami ito, ididagdagan uli. Diba? Ngayon kung yung masama, marami, di bawasan. Kung konti, bawasan palalo. Yun ang layunin ng muhasabutun nafs. Pang-10, syempre lahat ng ito ay hindi mangyayari. Liban na lang sa tawfiq ni Allah. Na yung tawfiq, isa ito doon sa 2 uri ng hidayah, ng gabay, di ba? Alala nyo? Ano yung 2 uri ng gabay, ng hidayah? Irsyad at tawfiq. Irsyad, gabay sa tao na dumarating sa anyo ng mga pangaral at paalala, at tawfiq, direktang nanggagaling kay Allah. Gabay ni Allah na direktang dumarating sa tao. Pero syempre, hindi ito wahi. Ito ay gabay ni Allah. Sa 10 ito, ulitin natin. 10 paraan patungo sa ikhlas kung paano mapapatibay ang ikhlas. Kasi hindi sapat sa tao nga na nag-aangkin lang siya ng ikhlas. So dapat ipapractice niya ito, inshallah,
nang sa gayon ito ay tumibay, na naisa sa buhay niya ito ng tamang pagsasabuhay. Una, pagdidisiplina sa sarili. Pangalawa, takwa. Pangatlo, ang makilala ang kadakilaan ni Allah na siya ay nakakakita sa atin. Pangapat, ang pagsisikap na magkamit ng gantimpala. Panlima, pagpaparami ng dua. Pang-anim, hindi paghahangad ng pagpuri ng tao. Pang-pito, teka, may nalaktawan tayo . Tingnan natin, nalito tuloy ako. Una, pagdisiplina sa sarili. Pangalawa, takwa. Pangatlo, pagkilala sa kadakilaan ni Allah na tayo ay nakikita niya. Pang-apat, pagsisikap na magkamit ng gantimpala. Panlima, pagpaparami ng dua. Pang-anim, pang-anim, pagsasanay sa sarili na maparami ang mga gawain na hindi nakikita ng iba. Pang-pito, ang hindi paghahangad na mapuri ng tao. Pang-walo, pag-aaral sa talambuhay ng mga scholar. Pang-siyam, pagtotoo sa sarili. Siyempre, ang taufik ni Allah na makakamit natin sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan na dapat gawin nating ating mga sarili na deserving, karapat-dapat sa taufik ni Allah. So para tayo gagabayan ni Allah, gawin nating karapat-dapat ang ating mga sarili sa gabay ni Allah. Okay? Si Allah hindi siya naggagabay sa mga tao randomly. Random lang gagabayan ni Allah yung tao. Hindi. Gawin ng tao na karapat-dapat siya sa gabay ni Allah. So ganito umiiral din muli, babalik ito sa qadar, sa kaalaman ni Allah. Na bago pa man likhain ni Allah ang mga nilikha, 50,000 years ay naitakda na niya ang mga mangyayari. Dahil bago pa man sila malikha, sa perpektong kaalaman ni Allah, alam na niya kung anong gagawin natin at alam na niya kung ano ang mga magugustuhan niya o pahihintulutan niya na mangyari sa atin o magiging resulta ng ating mga gawain. Pero ultimately, ang tao ang namili na gawin ng bagay na yun. Sa kaalaman ni Allah, nakita na niya o nalaman na niya, nagagawin yun ng tao. At nilikha na lang tayo ni Allah bandang huli para lang tuparin kung ano ang naitakda na. Siyempre, ayon sa kanyang kaalaman, ayon sa kanyang katarungan, ayon sa kanyang pagnanais at sa kanyang mga isinulat at itinakda. So gawin natin ang ating mga sarili na karapat-dapat sa kabutihan, lalong-lalo na sa ikhlas, na mula rito nag-uugat ang lahat ng kabutihan. Alhamdulillah. Magandang asal, magandang akida, magandang gawain, magandang mga gawaing pagsamba, lahat yun ay nagmumula sa ikhlas. Lahat yun ay nagmumula sa ikhlas. At kapag hindi kilala ng tao ang ikhlas, magiging kakaiba sa kanya ang marami sa mga bagay-bagay sa Islam. Hanggang ganun lang siya, formang Muslim, astang Muslim. Pero wala na, kasi ang ugat ng maraming bagay sa Islam ay ang ikhlas. So yung una, anong una? Mujahada. Related din siya sa jihad. Kasi yung jahada, nagsikap. At yung mujahada, ibig sabihin, pagsisikap. Mujahadatun nafs, pagsisikap sa sarili. Pero yun nga, kung sa konteksto nito, kumbaga, para masimplify, ito yung pagdidisiplina. Pagdidisiplina sa sarili. Ano yun? Oo, pero in English mo lang eh. Pagdidisiplina sa sarili. At sa banal, number 1 tinukoy ito dito. Nababanggit ko na ito dati pa. Sa lahat ng mga virtue na pwede magkaroon yung tao, yung disiplina yung pinaka list na nababanggit. Kumbaga, hindi siya masyadong na pagtutuunan ng pansin
ng tao, yung pagdidisiplina sa sarili, yung pagsisikap. Samantalang napakahalaga nito. Yung mga tao, pinahalagahan nila yung sipag, yung katapangan, pagiging mapagbigay, pero yung tao, bihira na napupuri sa kanyang disiplina. Kasi yung tao, bakit ganun? Kasi mayroong mga gawain yung tao na tinatawag nga sa Arabic na mutaaddi at gaira mutaaddi. Mutaaddi, ibig sabihin, nakakaapekto sa iba. Yung gaira mutaaddi, hindi nakakaapekto sa iba. Yun ang dahilan kung bakit para sa maraming mga tao, hindi nila masyadong napapansin ang disiplina. Kung hindi naman nila ito pinapakinabangan. Pero yung ibang mabuting katangian, ugali ng tao na pinapakinabangan nila, yun pupurihin nila. Pero makita nila na yung disiplina ng tao, pumapasok ng maaga palagi sa saktong oras, natatapos ang trabaho sa tamang oras, hindi nila masyadong napapansin. Pero yung tao na laging nagpapakain, laging nagpapainom, halimbawa sa kupar, yun yung tao na pupurihin nila. Pero yung disiplina, hindi. Importante yung disiplina. Nung high school kami, hindi ko maalala kung nakwento ko na sa inyo ito. Di ba bago ka gumraduate, merong recollection? May recollection. Yung guest speaker namin, hindi ko maalala kung pari ba yun, no? May nakwento siya na meron daw tao na meron siyang kailangan na lang na malaman. Isang bagay na lang na kailangan niyang malaman at matatapos na yung iniimbento niya. Matatapos na yung iniimbento niya. Isa na lang. At merong nagpayo sa kanya na matanda. Umakyat ka doon sa tuktok ng ikapitong bundok. Meron ka doon makikita ang tao na nandoon. Tanungin mo siya, alam niya lahat. Pinapapuntahan sa kanya tao lang. Basta tao, kahit sinong tao na nandoon. Pero bago siya umalis, papunta doon sa tao na yung natatanungin niya na nakakaalam ng lahat. Binabalaan siya. Isa lang ang pwede mong itanong sa kanya. Isa lang. Kasi hindi na siya sasagot sa iba pang tanong. Kung ano yung unang tanong mo, yun na yun. Hindi na siya sasagot sa iba pang tanong. Okay? So naglakbay na siya. Kwento lang to, hindi ito galing sa Quran, hindi ito hadith. Pero kwento ito tungkol sa disiplina. So naglakbay yung tao para nga makumpleto na niya yung iniimbento niya. Kasi isa na lang talaga kulang para mapagana niya. So itatanong niya yun doon sa tao doon na nakakaalam ng lahat. Na pagdating niya doon sa ikapitong bundok, sa ilang araw siya naglakbay, may nakita siyang babae. Nandun na siya sa lugar na kung saan inaasahan niya na makikita niya yung tao na pwede niyang tanungan. At nakita niya doon yung isang babae na napakaganda. At nung nakita niya yung babae na nagandahan siya, so tinanong niya yung babae, anong pangalan mo? So nawala na yung babae, naglaho na. So nawala yung disiplina. Ano yung lesson dito ng disiplina? Kung disiplinado siya, pagdating niya doon, tinanong niya sana agad yung babaeng maganda. Ano ba yung kailangan ko para mapagana ko na yung invention ko? Wala nalingat yung kanyang niya, yung kanyang intention. Hindi na karunungan yung pinuntahan niya doon, babae na. Tinanong niya yung pangalan. Yun ay isang kwento ng disiplina. So, kailangan ng disiplina, inshallah. Sa lahat ng bagay. Pag-aaral na may kinalaman sa Islam o walang kinalaman sa Islam, at lalong-lalo na dito sa ikhlas, inshallah. So, mujahadatun nafs wa masabiratuha li tunkadu mal mukhlasin. Ang pagsisikap sa sarili, pagdidisiplina sa sarili, at pagtitiis dito upang maging kabilang siya sa mga mukhlisin, sa mga may dalisay na layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika li'anna an-nafsa
ammaratun bisu. Aya ito sa Quran. Innan nafsa la ammaratun bisu. Tunay na ang sarili ng tao raw, ang kaluluwa ng tao ay nag-uutos sa kanya ng masama. Nag-uutos sa kanya ng masama. At nalalaman natin na maaaring ito ay nangyayari mula doon sa karin ng tao na bumubulong dito na gumawa ng masama, o mula mismo sa sariling pagnanasa ng tao. Okay? May naalala na naman akong kwento. Nung high school ko pa ito narinig din. Sa pari din. Kasi madalas yung mga pari sa amin kasi malapit nga kami doon sa simbahan ng Don Bosco. Sa Tondo. Sabi niya, meron daw mga tao na sa lakas daw ng pananampalataya. Siyempre, kwento ng kuffar ito. Hindi ito hadith, hindi ito Quran. Pero gusto ko lang tukuyin yung tungkol doon sa kung paanong ang sarili ng tao ay nagtuturo sa kanya ng masama. So, meron doon mga tao na sa lakas ng kanilang pananampalataya, kailangan daw yung Satanas, yung demonyo, nakadikit talaga sa kanya, nakatabi sa kanya. Kulang na lang hilain siya ng Satanas para gumawa ng masama. At merong mga tao, yung Satanas hindi naman nakadikit sa kanya, nandun lang mga 1 metro yung layo sa kanya, pero nabubulungan siya nito. At meron namang iba, kahit yung Satanas 1 kilometro, nabubulungan siya, sobrang hina ng kanyang pananampalataya. At meron naman talaga na sobrang hina ng pananampalataya, kahit walang Satanas, gumagawa siya ng masama. Kasi siya na mismo yung Satanas eh. Siya na mismo yung Satanas. So, yung mga masama na nagagawa ng tao, so hindi lang ito yung kumbaga yung binubulong lang ng karin. So, maaring siya mismo sa sarili niya ay merong kagustuhan na gumawa ng masama at pinapalala lang ng kanyang kasama na demonyo na karin. Kasi yung nafs, kumbaga yung sarili ng tao, ito minsan ay sumusunod sa hawa, sumusunod sa kanyang pagnanasa, sumusunod sa kanyang mga kagustuhan. Dahil nga, nawawala yung disiplina o hinahamon nito yung disiplina. Yan, katulad ng kwento natin kanina, so yung lalaki, so andun na siya sa tatanungin niya pero umiral yung kanyang pagnanasa. Pagnanasa doon sa babae na nakita niya. Na kung tinanong niya na sana yun at umiral yung kanyang disiplina, edi tapos yung problema niya. Kaso wala, napasama. So hindi na natupad, hindi na nasagot yung kanyang tanong. La'innan nafsa la'ammaratun bisu, la'annan nafsa la'ammaratun bisu, wa yatatallab dhalika juhdan wa masyakkatan baligatan. At ang pagdidisiplina nga sa sarili at ang paglaban ng sarili sa sarili nito na nagtuturo o nag-uutos ng kasamaan ay mahirap at napakatindi. Mahirap kalabanin ng tao ang kanyang sarili. Okay? Mahirap kalabanin ng tao ang kanyang sarili. Kaya nga, ang mga mananampalataya ay pinapayuhan, o hindi lang pinapayuhan, isinabatas na sila ay magpapayuhan sa isa't isa. Kasi kung yung tao lang ang magtatama sa kanyang sarili, hindi niya basta-bastang makikita ang kanyang mga pagkakamali o kanyang mga pagkukulang. Kailangan niya itong malaman mula sa iba. Saan yun ang payo? Okay? Hindi saan yun ang chismis. Saan yun ang payo? So kailangan nagpapayuhan ng mga mananampalataya. Dahil ang tao sa kanyang sarili, hindi niya nga makikita na maaring nagkukulang na pala siya o nagkakamali. At lalong, meron namang mga tao na hindi talaga aamin na sila ay nagkukulang at nagkakamali. Huli na sa akto, hindi pa umaamin, kumbaga. So mahirap na ang tao ay magdidisiplina sa kanyang sarili, kaya merong mga batas na pinaiiral, merong mga prinsipyo na sinusunod ng mga mananampalataya, nang sa gayon ay masusunod niya ang mga isinabatas sa Islam at hindi ng kanyang sarili ay maihahanay niya, maiaalay niya, kumbaga, sa kung ano ang nais ni Allah.
hindi sa kung ano lang ang gusto ng kanyang sarili. Kaya sinabi ni Sufyan ath-Thawri rahimahullah, "Ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyati. Innaha tatakallabu alayya." So, sinabi ni Sufyan ath-Thawri rahimahullah, wala akong ginamot na anuman na mas matindi pang sakit o mas matindi pa ang sakit nito liban pa sa aking niya o intensyon. Wala akong ginamot na anuman na pinakamahirap gamutin liban pa sa aking niya dahil tunay na ito ay nagbabago-bago, nagpapalit-palit. Kaya nga sa sala, di ba? Katulad ng natalakay na natin sa sala, kailangan paglalabanan ng tao palagi ang riya, yung pagpapakitang tao mula sa umpisa hanggang sa dulo nito. Kasi maaring, oo, sige sa umpisa, nagsimula ka na riya yung gawain mo, pero inshallah kung paglalabanan mo ito, patuloy mo paglalabanan, tutulungan ka ni Allah. At ang pagsisikap mo na gawin ng sala ng may ikhlas ay isang tawbah, pagbabalik loob kay Allah, at dahil dito ikaw patatawarin ni Allah at gagantimpalaan ang iyong mga ginawa. Katulad nga yung sinabi ni Allah na ulaika yubaddilullahu as-sayyi'atu hasanat. Papalitan ni Allah ang masasamang nagawa ng kabutihan. Kabilang ito dun sa mga maaring practical na example nito. Sa pagsikapan ng tao na maging matuwid palagi ang kanyang niya dahil maaring ito ay magbabago-bago. Katulad ng nangyari doon sa sample natin kanina, doon sa kwento. Diba? Ang niya niya, ang kanyang intensyon, malaman ng isang bagay na dahil dito ay makukumpleto niya yung kanyang iniimbento. Pero nung dumating na siya doon, nakakita siya magandang babae, nagbago na yung kanyang intensyon. Nagbago na yung kanyang intensyon, nagbago na yung kanyang layunin. So ito ay nagbabago-bago. Ang intensyon ay nagbabago-bago. Waqala Yusuf bin Asbat, sinabi ni Yusuf bin Asbat, rahimahullah, takhlisun niya min fasadiha asyaddu alal amilina min tulil ijtihad. Na ang pagpapadalisay daw ng layunin laban sa pagiging masama nito, pagiging masama ng layunin, hindi lang ito sa pag-iintensyon ng masama. Kasama rin dito syempre yung riya o pagpapakitang tao na tinutukoy dito. Ang pagpapadalisay ng layunin laban sa kasamaan nito ay nagiging mas mahirap sa mga nagpapadalisay nito dahil sa haba o tagal ng pagsisikap na maituwid ito. Minsan nga, napakahaba ng pagsisikap dapat ng tao na maituwid ang kanyang niya, na sa kabuuan ng kanyang gawain, pinaglalabanan niya ang kanyang sarili. Nagawin niya ang gawain para kay Allah, nang nag-iisa at walang katambal ng mayroong ikhlas. Na madalas nangyayari sa tao na yung buong gawain niya, yung buong gawain na yun mismo ay mujahada, pagsisikap na ang kanyang layunin ay mananatili para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, yung mga pagpapasikat, halimbawa, ngayon may social media na mapanganib na maraming mga justification binibigay yung mga tao. Lalo ngayon, nauso na yung vlogging. Kailangan daw nila sumikat para kumita. Kailangan nila sumikat para mas marami raw mararating yung kanilang mensahe. Okay yun, kaso mahirap paglabanan ang pagpapakitang tao. Mahirap paglabanan ang maling layunin o maling intensyon. Kasi nga, ang intensyon natin ay maaring nalilihis, pero ito ay ginajustify ng ating mga sarili na ang paglihis na ito ay katanggap-tanggap o justifiable.
Sasabihin ng tao sa sarili niya, halimbawa, okay lang magpasikat kasi kailangan dumami yung stars, kailangan dumami yung kikitain sa mga video, kailangan dumami manunood para maraming mararating yung mensahe. Mapanganib yun dahil kumbaga nandun na siya sa pinto ng pagpapakitang tao. At doon sa pagpapasikat, halimbawa, isa sa mga pinakamapanganib na justification dito ng tao, sinusukat niya ang kanyang tagumpay sa antas ng kanyang kasikatan. Yun ay nagiging key performance indicator niya na tama ang kanyang ginagawa. Yun na ang nagiging kanyang key performance indicator, kumbaga KPI sa mga kumpanya. Kapag nagkaroon kayo ng SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threats, matatalakay yan kumbaga o pinag-aaralan. Yung key performance indicator, nagiging KPI nila yung kasikatan nila para matukoy kung tama ba yung ginagawa nila. On the right track sila nung kanilang ginagawa. Pero nga sa atin, hindi yun. Kasi maaring yun nga ipinto ng pagpapakitang tao at riya o mismong nandun ka na sa riya. Wala ka lang sa pinto, nandun ka na mismo sa loob nito at napaka mapanganib. Dahil nga, mapanganib ang ikhlas kasi nga ito ay shirk. Ito ay pagtatambal din kay Allah. Ang tao na nagpapakitang tao, nagpapasikat, sa halip na humahanap siya ng gantimpala mula kay Allah, naghahangad siya ng gantimpala mula sa tao. Naghahangad siya ng gantimpala niya mula sa tao. At yung walang ikhlas, na sumisikat siya sa kanyang ginagawa, akala niya tama yung kanyang ginagawa, pero bandang huli, wala pala siyang gantimpala sa kabilang buhay. Kasi, yung ginawa niya, nakuha na niya yung kanyang gantimpala dito pa lang sa mundo. Yung ginawa niya, hinangad niya yung kasikatan at nakuha na niya ang kasikatan dito sa mundo. At sa kabilang buhay, wala na siya makukuhang reward. Wala nang reward. Parusa na lang. Parusa. Kaya nga yung kasikatan, lalong-lalo na kung ito ay nakakamit ng tao habang siya ay buhay pa. At nakakamit niya yung mga bunga ng kasikatan na ito, mapanganib. Mapanganib. At actually, mas malamang na ito ay kumbaga pagpapauna ni Allah sa gantimpala na hinangad mo. So bakit natin maituturing na yung pagsikat ng tao ay gantimpala na natanggap niya sa kanyang ginawa? Anong dalil? So, kasama yun. Pero mas basic, syempre, yung innamal a'malu binniyat. Ang lahat ng gawain ng tao ay hahatulan sa pamagitan ng layunin. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, at para sa bawat tao ay makakamit nila yung hinangad nila. So yun din yung binabalanga ni Ibn Mas'ud na kalaunan, hindi na nauunawaan ng tao yung hadith na yun. Hindi na nila nauunawaan. Dahil nga, maaaring mangyari sa tao na dahil kasikatan yung hinahangad niya sa kanyang ginagawang mabuti, ibibigay talaga ito sa kanya ni Allah. At marami pang ibang tanong na sinasagot, di ba, yung innamal a'malu binniyat, di ba, natalakay na rin natin. Na mula doon sa innamal a'malu binniyat, yung kuffar magkakaroon ba ng gantimpala? Yung kuffar, may gantimpala ba? Meron din, magkakagantimpala sila. Pero makukuha nilang gantimpala dahil yung ginagawa nila ay pangmundo, ang pakinabang doon sa kanilang mga hinahangad, makukuha nila yun. Makukuha nila dito sa mundo. Pero sa kabilang buhay, wala na. Kasi hindi naman nila ginawa yung para kay Allah. Kasi wala naman silang konteksto o konsepto ng ikhlas. Yung nga, katulad ng sinasample natin palagi, si Manuel L. Quezon. O nakuha na niya yung gusto niya. O ginawa siyang bayani.
Pinangalan sa kanya yung maraming lugar, maraming eskwelahan. Pinagtayo siya ng rebulto o monumento na napakataas. Yung libingan niya parang libingan ng mga hari. Ayun na yung gantimpala niya. Pero wala siyang makukuha sa kabilang buhay kasi innama a'malu binniyat. Ang mga gawain ay nakasalalay sa layunin. Wa innama likulli imri'in ma nawa, at para sa bawat tao ang anumang inintensyon nila. So tutuloy natin ito dun sa number 2. Inshallah, ang mulazamatu taqwa, ang palagi nating pagsasaisip, pagsasapuso at pagsasabuhay ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang paraan ng ikhlas. Inshallah. Ganito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.